Isa ang Yamaha sa top brands motorcycle sa motorcycle industries. Hindi na rin nakakapagtaka dahil kahit saan ka tumingin merong Yamaha motorcycles tayong makikita. Mapa-big bike man yan, scooters, underbone, talagang marami kang makikita kahit saan ka tumingin. Syempre hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Di rin talaga kasi maikakaila yung ganda ng disenyo ng motor ni Yamaha. At talagang napamahal na rin itong brand ng motorsiklo na to dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman talagang bagay na bagay yung kataga nilang Revs Your Heart. Lalo na siguro kung makikita nyo itong bagong labas ni Yamaha sa Indonesia. Yes, tama ang narinig nyo, merong bagong motorsiklo na inilabas si Yamaha sa Indonesia. Taong 2018 nang inilabas ni Yamaha Indonesia ang Yamaha Lexi 125. At hindi mawawala dito yung premium and elegant design niya. Syempre Yamaha yan Simula nung inilabas ito sa Indonesia talagang pinangarap na ng maraming Pinoy na magkaroon din dito sa atin sa Pilipinas. Yun nga lang talagang mailap itong Yamaha Lexi 125. Hanggang ngayon kasi wala pa ito dito sa atin sa Pilipinas. At halos 6 na taon ang dumaan, in-upgrade na ni Yamaha itong Yamaha Lexi 125. So ito nga mga tol ang 2024 Yamaha Lexi 155 BVA. Bago natin tuloy mga tol, paki-subscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify kapag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So ito na nga mga tol ang 2024 Yamaha Lexi 155. So kung dati 125cc lang yung makina niya, in-upgrade na ni Yamaha to at ginawang 155. At andun pa rin yung dating 125cc. Andito pa rin yung premium and elegant design niya. At syempre dahil 155cc na yung makina niya, talagang nilakihan na rin yung body design niya. Mas bulky siya compare natin doon sa 125cc. At ang malupit pa dito mga tol, isa na rin to sa mga lineup ng maxi scooter ng Yamaha ngayon na nasa 150 o 155cc category ni Yamaha. So mula dito mga tol sa front end niya, talagang andito yung pagkabagsik at pagka-elegante ng design niya. Talagang new look ito para dito sa bagong Max series ni Yamaha. So kung mapapansin natin yung daytime running lights niya talagang napaka-astig at napaka-angas. So yan yung itsura ng front design niya. Meron siyang wind visor dito para mas maganda yung aerodynamics. And kung mapapansin natin sa pinaka headlamp niya, sa may lens niya, meron siyang V-shape na talagang napakaangas ng datingan. And ang malupit dito yung turn signals niya nandito sa bandang taas. Meron pang fairings na humarang dito tapos para siya nakaduktong doon sa mismong lens ng headlamp. At yun nga mga tol, dito sa headlamp niya, sa mga ilaw, LED na yung ginamit dito, no? So ganun din dito sa taillight niya, LED na rin yung ginamit na ilaw. Kaya lang yung mga turn signals niya ay naka-bulb type pa rin. So okay lang yon, napakaangas naman ng design. Pagdating dito sa side profile niya, dito sa front, napaka-plain lang nung design ng fairings niya dito. So meron lang siyang mga konting edges and meron siyang logo dito ng Yamaha o yung emblem niya at yung decals na 155. And pagdating naman dito sa front fender niya ay napaka-sporty ng design niya. Meron pa siyang patilya and talagang premium na premium yung design niya. And as usual, naka-telescopic fork tayo dito sa front suspension and meron itong naka-disc brake yung brake nito sa front brake at meron itong single piston caliper. At ang malupit dito mga tol, meron itong version na naka-ABS. At naka-tubeless na yung gulong nito dito sa unahan at may sukat itong 90/90 rim 14 and napaka-premium din ng design ng mag wheels nito. At pagdating naman dito sa rear suspension niya, naka-single shock absorber to with sub-tank. So nakaka-category to sa maxi scooter ni Yamaha pero mga tol, naka-single shock absorber lang siya sa likod. So mukhang may tinatapatan talaga tong Yamaha Lexi 155. Comment nyo nga mga tol kung ano kaya yung tinatapatan ni Yamaha Lexi 155. Pagdating naman dito sa kanyang rear brake, ginamitan nito ng drum brake. So sasabihin ng iba bakit hindi pa ginawang disc brake. So okay lang yan mga tol. Ang advantage itong naka drum brake siya sa likod, meron itong brake lock. So isa tong safety features para dito kay Yamaha Lexi 155. So napakagandang features dito sa motor na to na may brake lock. So ibig sabihin hindi ito aandar o aabante o aatras kapag nagpark tayo sa mga incline na kalsada. So dahil ipe-press lang natin dito sa rear brake, dito sa left brake niya sa handlebar at pipindutin lang natin tong button na to. So yun, nakalock na yung rear brake niya.
So safety features to ni Yamaha Lexi 155 na meron din sa ibang scooter ni Yamaha like Mio i125, Mio Soul 125, etc. At naka-tubeless na rin yung gulong niya dito sa likod at may sukat naman itong 100/90 rim 14. So maganda rito, medyo malapad talaga yung gulong niya dito sa likod. So ganun din naman sa harap. Kumbaga talagang binagay na ni Yamaha dun sa bago o redesign na body design itong Yamaha Lexi. At pagdating nga pala mga tol sa mga side fairings niya dito sa bandang likod. So very minimalist lang din nung design niya dito, no. Meron siyang edges dito na naka-curve. So tapos plain lang siya, wala siyang masyadong decals. Meron lang siya ditong VVA o variable valve actuation. Then meron siyang emblem ng Lexi dito, no. So yung emblem niya naka-emboss. So yung color ng emblem niya na Lexi ay gold para dito sa S version and para dun sa connected ABS. So yung may anti-lock braking system. And para sa standard version niya ay silver naman yung color ng emblem na Lexi. So talagang nakakadagdag din to sa premium design o premium looks nitong motor na to. Pagdating naman dito sa kanyang instrument panel, yan fully digital meter panel yung ginamit dito. So ayun, multi-function yan mga tol kasi meron siyang version na connected. So ibig sabihin pwede natin to i-connect doon sa smartphone natin. So yan meron pa siyang pangalan dito, yung branding niya na Lexi LX155. So ayun, meron tayo dito mga light indicators and dun sa digital part niya nandun yung speedometer, odometer, yung fuel gauge niya. At makikita rin natin dito yung average fuel consumption niya. Para doon sa may connected na version, so makikita natin dito kung may nag-text o may tumatawag sa cellphone natin. Siyempre talagang napaka-premium din ng design ng instrument panel niya. Pagdating naman sa mga button sa handlebar natin, dito sa kanan, so S version to, meron siyang switch para dun sa stop and start system. Meron na rin itong hazard light switch and nandito rin yung kanyang electric push start. Dito naman sa kaliwaan, dito yung high and low beam turn signals, yung busina niya, at meron din siyang switch control para sa instrument panel natin. So yun nga, multi-function na yung instrument panel. So kailangan na natin ng switch. So dito natin makikita sa banda rito yung switch niya. At meron nga rin pala tong passing light switch. Pagdating naman dito sa susian, upgraded na rin to. So ginamitan siya ng keyless. Then sa tabi nito meron siyang button dito para dun sa upuan natin. Ito yung seat opener natin. So mas convenient ang buksan yung upuan dahil pipindutin lang natin, magbubukas na yung upuan niya. At ang isa pa sa nagustuhan ko sa mga features nitong Lexi 155, meron na rin tong power socket para sa mga mobile gadget natin. So pwede natin i-charge dito yung mga cellphone natin. So magagamit talaga natin to lalo na kung maglo-long ride tayo o para dun sa mga nagtatrabaho, mga delivery rider. So talagang napaka-useful nito. And meron din pala to dito maliit na utility packet. So meron din siyang utility hooks dito. So sabitan to ng mga pinamili natin. So ito yung pinagkaiba niya sa mga kapwa niya Max series ng Yamaha. So itong Yamaha Lexi 155, meron siyang floorboard. So compare natin sa mga NMAX, Aerox. So buo dito andito yung fuel tank. So itong Lexi 155, meron tayong floorboard na pwede rin nating magamit lagayan ng mga extra baggage natin. So napaka-useful din yan. Dito naman sa kanyang seat mga tol, meron din siyang premium seat design. So medyo mahaba yung upuan niya, mapapansin naman natin. Tapos lalo pang naging premium dahil dun sa mga stitch niya. Sa ilalim naman ng upuan nito, makikita natin dito yung mga typical na nakikita natin sa mga scooter. So, nandito yung kanyang gas tank at yung kanyang storage o yung compartment. So, sa gas tank, meron siyang capacity o fuel tank capacity na 4.2 liters. And dito naman sa kanyang underseat compartment, pwede pa rin naman natin paglagyan ng mga gamit natin o yung mga maliliit lang na gamit tulad ng mga bag o yung wallet, cellphone, etc. Pagdating naman sa kanyang makina, gumagamit ito ng 155.09cc engine displacement, liquid cooled single overhead cam, 4-stroke 4 valves, single cylinder fuel injected engine. At equip pa rin to ng Blue Core technology ng Yamaha at meron na nga rin itong VVA o variable valve actuation. So ito nga yung pinaka-latest na technology ni Yamaha sa kanilang motorcycle, so sa mga maxi scooters. So ito nga yung sinasabi na ma-maximize niya yung power ng makina o yung performance. At the same time, andun pa rin yung fuel efficiency ng makina. At pagdating sa fuel consumption nito ay kaya nitong maabot hanggang 45 kilometers per liter more or less. So wala pang official statement tungkol dyan sa fuel consumption ng Lexi 155. Pero sa tingin ko naman ay same lang din to sa fuel consumption ni Yamaha NMAX 155 o ni Yamaha Aerox 155. Pagdating naman sa power nito, meron itong max power output na 15.1 horsepower at 8,000 RPM. At meron itong max torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM.
Pagdating naman sa seat height nito, hindi naman siya ganong kataas tulad ng Yamaha NMAX at Aerox 155. So medyo mataas lang to ng konti sa Yamaha MIUI 125. Meron itong sukat na 770mm na kung ikukumpara natin sa MIUI 125, meron itong sukat na 750mm at meron itong ground clearance na 135mm. Pagdating naman sa timbang nito, so meron siyang tatlong version, yung connected ABS, S version at yung standard. And para sa standard version, meron itong bigat na 116 kg. Ang S version naman ay 117 kg and sa connected ABS naman ay meron itong timbang na 118 kg. Other features nga pala mga tol nitong Yamaha Lexi 155. So yun nga, meron siyang version na S version. So ibig sabihin ito yung merong stop and start system. So para sa mga wala pang idea tungkol dito, so ito po yung halimbawa huminto tayo sa traffic light, automatic mamamatay yung makina niya. Then after ilang segundo, 3 to 5 seconds, pihiti lang natin ng silinyador at automatic aandar na ulit yung makina niya kahit hindi na natin gamitin sa electric push start. So ang advantage ng technology nito ay para mas tumipid pa sa konsumo itong Yamaha Lexi 155. So ang tendency kasi kapag huminto tayo at namatay yung makina niya, hindi siya mag-aaksaya ng makina habang nakahinto. So ito mga tol, ang 2024 Yamaha Lexi 155. So meron itong tatlong version o tatlong variant. So itong standard version, yung S version at yung connected ABS version. Ang tanong ng marami, dadalhin ba ito sa Pilipinas? So ang sagot dyan mga tol, so hindi natin alam kung dadalhin to sa Pilipinas. Yun yung 125 hindi dinala ni Yamaha o ni Yamaha Philippines . So dahil meron ng 155 version ni Lexi sa Indonesia, so malay natin yung 125cc ay dalhin na ni Yamaha Philippines dito sa atin. Yamaha Motorcycle Philippines, baka naman. At pagdating naman sa presyo niya, siguro nasa 130,000 mahigit to. Kasi si NMAX 155 nasa 150 plus na yata, tsaka si Aerox . So mas malamang ay mas mababa yung presyo nito kung sakaling dadalhin ni Yamaha Motorcycle Philippines sa atin to. Kaya ano pang hinihintay nyo, itag nyo na ang Yamaha Motorcycle Philippines na dalhin sa atin to, kaya yung 125cc. So pwede na yun dahil talagang napakaangas itong motorsiklo na to. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan mo tong video na to at kung bago ka lang at hindi ka pa subscribe, abay mag-subscribe ka na at pindutin mo na yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.